For today's video, ang movie title ay Kinsinas Katapusan. Nagsimula ang pelikula sa isang paaralan, kung saan ang isang estudyanteng nagngangalang Beth ay nanindigan para sa isang kaklase, na pinagdidiskitahan ng ilang makukulit na lalaki sa kanyang klase. Buong tapang na hinarap ni Beth ang mga pasaway na lalaki, na humantong sa kanyang kaklase na nagngangalang Ana, at tinigilan nila ito. Nagkakilala at nag-usap ang dalawa, at nagpasalamat si Ana kay Beth sa pagtatanggol sa kanya sa klase. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Ana na si Beth ay isang transfer student mula sa ibang lungsod, at kalaunan ay itinuring niya si Ana na kanyang unang malapit na kaibigan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, hanggang sa malaman ni Beth ang tungkol sa ama ni Ana. Nagtanong siya tungkol sa kanyang edad, bilang isang panimula sa isang mas malalim na paksa. Sa kalaunan ay natuklasan ni Beth na si Ana, ay anak ng isang mayamang middle-aged na lalaki. Pag-uwi niya sa bahay, naghapunan sila Ana kasama ang kanyang maliit na pamilya, at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang bagong kaibigan na si Beth. Sa panahong ito, humihingi ng pahintulot si Ana sa kanyang mga magulang, na imbitahan si Beth sa nalalapit na birthday party ng kanyang ama. Kalaunan ay pinayagan si Beth na pumunta sa birthday party ng kanyang ama. Ang ama ni Ana, si Conrado, ay pumasok sa silid kasama ang kanyang asawa, na nagbabalak na tingnan ang ilang mga files ng trabaho mula sa opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop, at laking gulat niya nang makita ang mga walang saplot na larawan ng kanyang sekretarya mula sa opisina. Mabilis na isinara ni Conrado ang kanyang laptop, bago pa mapansin ng kanyang asawa. Upang ilihis ang atensyon ng kanyang asawa mula sa kanyang baluktot na pag-uugali, iminungkahi ni Conrado na maglaro sila ng apoy, at alam niyo na siguro ang kasunod. Kinabukasan, si Conrado na nasa opisina, ay nagdaos ng isang maliit na party, para pahalagahan ang performance ng marketing team, dahil naabot na ang mga target ng kumpanya para sa buwan. Pagkatapos ng kanyang mga formal na tungkulin, pumasok siya sa isang pribadong silid kasama ang kanyang sekretarya na nagngangalang Karen. Doon, buong pagmamalaki ni Karen na nagtanong tungkol sa mga larawan noong nakaraang gabi. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Conrado, dahil ang mga aksyon ni Karen ay halos maging sanhi ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Nauwi sa pag-iyak si Karen dahil sa pagiging pasaway. Samantala, isang flashback ang ipinakita noong nakalipas na mga araw, nang mag-isa sina Karen at Conrado sa kanyang opisina. Noong gabing iyon, ang kanilang relasyon ay nanatiling mahigpit bilang isang boss at isang sekretarya. Gayunpaman, nagkusa si Conrado upang ipakita ang pagpapahalaga, dahil si Karen ay gumawa ng isang presentation sa harap ng isang kliyente, at sa huli ay tinulungan ang kumpanya na makakuha ng isang kontrata. Sabayan pa ng payapang kapaligiran, pareho silang nasiyahan sa kanilang mga inumin, at unti-unting naging personal ang usapan. Ipinagtapat ni Conrado kay Karen ang tungkol sa kanyang sobrang seloso na asawa, ngunit itinuring ito ni Karen na normal, dahil sa brusco na hitsura ni Conrado, na naging dahilan ng pagkahumaling ng mga babae. Tila naging tulay ang pahayag na ito sa kanilang bawal na relasyon ni Conrado. Dahil sa tumaas na pisikal na tensyon, ang ligtas na kapaligiran, at ang impluwensya ng alkohol, na nagmumungkahi na samantalahin na nila ang kanilang pagkakataon. Hindi nakapagpigil si Conrado, at agad itong nagtayo ng poste sa gitna ng Bulkan Mayon. Sa kasalukuyan, pinili ni Conrado na mag-overtime para matapos ang ilang karagdagang gawain sa araw na iyon. Dahil sa sobrang antok, nagpa siyang magtimpla ng kape, para manatiling dilat hanggang sa matapos ang kanyang trabaho. Gayunpaman, laking gulat niya nang bumalik siya, at nakitang nandoon pa rin si Karen na hindi pa umaalis. Ipinagtapat ni Karen na hindi niya makakalimutan ang gabi ng pagtatagpo nilang dalawa. Inamin niya na nahulog ang loob niya sa kanya, kahit alam niyang may asawa na ito. Agad na kinagat ni Conrado ang bitag ni Karen, na parang pusa na binigyan ng isda, at gaya ng naiisip mo, dumaan nga ang carrots sa gitna ng chocolate donuts. Sa hindi inaasahan, ang asawa ni Conrado, si Melba, ay nagkaroon ng pagkabalisa. Nag-aalala siya na baka nakidnap ang kanyang asawa o mas malala pa, na nakulong sa elevator. Dahil dito, inutusan niya ang kasambahay na bantayan ang bahay, habang sinusundan niya si Conrado sa kanyang opisina. Nagulat si Conrado, na nasa gitna ng umaatikabong aksyon, at may pumapalakpak na mga tunog, dahil dumating ang kanyang asawa. Gamit ang kanyang reflexes, ligtas niyang naihatid ang kanyang asawa sa bahay, nang walang kahit kaunting clue sa kanyang iskandalo na mabuking. Lumipas ang ilang araw gaya ng ipinangako, inanyayahan ni Ana si Beth na dumalo sa party. Nakilala ni Beth si Conrado.
Umupo siya malapit sa kanya, at matapang na hinawakan ang hita ng mayamang lalaki, nagbabalak na akitin siya. Si Beth, na nakikipag-flirt kay Conrado, ay tila humihiling sa mayamang lalaki na pondohan siya, para mapagan ang kanyang mga gastusin, at mabayaran ang kanyang mga bayarin sa paaralan. Gayunpaman, iniwan ni Conrado si Beth nang walang kahit isang salita. Gayunpaman, si Beth ay tila ganap na desperado. Nang maglaon, lumalabas na si Conrado at Beth, ay patuloy na nananatiling may communication pa rin. Si Conrado ay palaging nakakatanggap ng mga malilikot at mga pangaakit mula kay Beth, sa pamamagitan ng mga larawan at video calls. Dahil dito, hindi na siya nakatiis, at sa huli ay nangyari ang mga bagay sa pagitan nila. Minsan, nagising si Beth sa pagkabalisa matapos managinip ng isang trahedya mula sa kanyang nakaraan. Nagulat siya, nagising siya sa presensya ng kaibigan niyang si Carla. Si Carla ang matagal ng kaibigan ni Beth, na laging nandyan para sa kanya sa hirap at ginhawa. Kitang-kita na meron silang relasyon kahit pareho silang babae, at pareho silang parang mga naglalaban ng mga gunting, bahala ka na dyan mag-isip kung paano. Isang gabi, habang nag-o-overtime, nakatanggap si Conrado ng mensahe mula kay Beth. Nagpadala ito ng larawan nila ni Ana sa kanyang bahay, nataranta siya at mabilis na nagmaneho pauwi. Doon ay sinalubong siya ng isang tanawing ikinagulat niya, dahil nasa bahay niya si Beth na handang maghapunan. Sinabi ni Melba kay Conrado ang personal na buhay ni Beth, at inamin ni Beth na kinikita niya ang kanyang pang-araw-araw na gastos sa pamumuhay, mula sa mga online na negosyo at online streaming. Lalong naging awkward si Conrado, dahil alam niyang nagsisinungaling si Beth. Hindi rin nakalimutan ni Beth na kulitin si Conrado gamit ang kanyang paa, kaya medyo naparalisa si Conrado. Sinadya pa ni Beth na ihulog ang isang bagay, para ikambyo ang bodega ng mga balot at penoy ni Conrado. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Conrado, ngunit naisip ng kanyang asawa na masama ang pakiramdam niya, pagkatapos ay niyaya niya itong magpahinga. Nang gabing iyon, nagising si Conrado mula sa isang hindi magandang panaginip. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit muli, nagulat siya nang makitang doon na nakitulog si Beth ng gabing iyon. Hiniling ni Conrado kay Beth na wakasan ang kanilang lihim na relasyon, dahil napagtanto niya na ang ginagawa nila ay isang makasalanang gawain. Ngunit mariing tumanggi si Beth, at nagbanta na gagawing viral ang mga videos ng kanilang relasyon, at pwede niyang ibenta pa ito. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, tuluyang lumubog si Conrado sa mga laro ni Beth, kung saan paulit-ulit, at kusang loob siyang nagsisinungaling sa kanyang asawa, upang samahan at bigyang kasiyahan ang mataas na pagkahumaling sa kanya ng Beth na iyon. Isang hapon, nagsa-shopping sina Conrado at ang kanyang asawa sa mall, at biglang nag-message si Beth para makipagkita agad sa kanya. Nangako si Beth na ito na ang kanilang huling pagkikita. Maingat, sinunod ni Conrado ang mga direksyon ni Beth na magkita sa isang hotel. Doon, sinalubong si Conrado ng isa pang babae, na si Carla pala. Napilitan si Conrado na magtayo ng poste, sa Bulkang Taal at Bulkang Mayon, at nalilito siya kung paano niya gagawin iyon. Sa parteng ito, mapapasana all ka na lang talaga. Gayunpaman, bago iyon, nilusaw ni Beth ang isang sleeping pill sa inumin ni Carla, na naging sanhi ng pagtulog ni Carla. Sa huli ay pinahintulutan si Beth na tapusin si Conrado noong araw na iyon. Inilagay ni Beth ang ebidensya sa kamay ni Carla, para maiwasan niya ang pagkakakulong. Ang pelikula ay nagtatapos sa pagpapaliwanag, na si Beth ay dumanas ng sakit sa pag-iisip, dahil sa trauma ng kanyang nakaraan. Pinilit siya ng sarili niyang ama at inabuso, na naging dahilan upang maging interesado si Beth sa mga middle-aged na mga lalaki, upang ihatid ang kanyang paghihiganti. Sa huli, binura ni Beth ang lahat ng mga emails, na bakas ng kanyang mga aksyon sa lahat ng mga pangyayaring ito.